Mga kabombo, update po tayo. Makakausap natin mismo ang chairperson ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, kaugnay dyan sa may Bangsamoro incident at maging yung nalalapit po na halalan sa may Bangsamoro region at yung barangay at Sangguniang Kabataan elections. Magandang araw and thank you so much for joining us, Chairman George Garcia, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jay po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir. Magandang umaga po, Bombo Genesis, Bombo Jay, sa mga kabombo natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, thank you so much for joining us, Chairman. Tayo po napapanood din po sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko pong i-update yung pong sa ambush. Ang sabi ko kanina ng Philippine National Police via Colonel ko ay binavalidate pa rin kung ito'y matatawag na election-related incident. Sa panig po ng Commission on Elections, ano pong turing ho natin dito, sir? Bombo Genesis, siyempre kinikilala natin yung proseso na meron ang Philippine National Police. Pero as far as the COMELEC is concerned, wala naman pong kaduda-duda na ito ay election-related incident sapagkat nangyari ito sa eksaktong araw. Number one, siya ay Chief Minister, kumakandidato sa isang parliamentary district. At number two, ito ay nangyari sa araw na siya ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido ng Bangsamoro. At the same time, nanumpa rin siya bilang chairman ng nasabing partido na yan. And therefore, pabalik siya, papuntang Cotabato City. Nangangahulugan lamang na wala na tayong dapat pang isipin kung hindi may relasyon yan sa eleksyon. Dahil nga, yun ang kanyang posisyon, nakaupo siya bilang chief minister, pagkatapos may mga ganyang pampangyayari. So, again, kung ano man po yung maging proseso dyan sa PNP, we will highly respect. But as far as the community is concerned, yan po ay kinukonsider na namin na election-related incident. At tama po yung nabanggit naman ng ating PNP. As of noong bago nangyari yung mismong insidente, zero po tayo sa election-related incident. At natutuwa tayo noon kung kaya nga nakakalungkot yung pangyayari yan sapagkat nabahiran yung magandang record sana na wala tayong election-related incident. After po nung ambush, Chairman, may bago kayong directive sa mga field office nyo doon sa may part ng Mindanao or even sa particularly in Bangsamoro, sir? Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa ating regional director at sinabi natin na bigyan kagad tayo ng mga importanteng impormasyon tungkol sa mga bagay na yan. At syempre, lagi natin sinasabi sa mga tauhan natin na dapat lagi silang nag-iingat. Nagpapasalamat nga tayo sa PNP, lalo na sa regional office ng Philippine National Police sapagkat noong pang kami ay humihingi ng tulong, baka yung aming po mga election officers ay pwede mabigyan ng karampatang security personnel kung sakasakali man at sila ay mangangailangan o hihingi nila kahit wala namang threat o wala naman pong kadahilanan, ay kaagad po silang nagresponde at nagbigay sa amin. Nakakadagdag po yan kahit paano sa lakas ng kalooban ng mga kasamahan namin. At the same time, yung po mga nangyayari ng mga nakakaraang mga panahon ay hopefully maiiwasan at hindi mangyayari. Yung po mga nakatakda, sir, na pagpunta ko ninyo, kayo po mismo bilang chairperson ng COMELEC, dyan sa may part ng Bangsamoro region, I believe meron tayong 25 to 26 na pagpunta dyan kasama ang chief ng Philippine National Police. Tuloy pa rin po itong mga to, sir? Ay tuloy na tuloy po yan. Kasama rin po ang AFP Chief of Staff at kung hindi tayo nagkakamali, mismo ang Army Chief na dating Westmincom din. At hopefully din ang ating pong Philippine Coast Guard ay maisama din natin ang pinuno upang maipakita natin na iisa ang ating layunin at maiparamdam sa mga kababayan natin sa Bangsamoro na wala silang dapat ikabahala. At yun naman po ang talagang dapat na mensahe. Sa kasalukuyan, para po sa mga kababayan natin dyan, huwag po kayo mag-alala, wala pong ito pong isang pangyayari ito, hindi dapat po magiging dahilan upang mag-create ng tension. Napaka-generally peaceful pa rin po ang buong Bangsamoro. In fact, kaya nga pupunta ang inyong lingkod dyan sapagkat ipapakita natin hindi tayo nababahala sa kung ano man yung pangyayari niyan. Less than 30 days before po yung halalan sa September 14, gaano na po kahanda? Anong percentage na po yung readiness ng COMELEC para ho rito, sir? Kung meron po tayong level na 1 to 10, kami po ay nasa 9.5 na. Nakapag-deploy na po kami ng mga kagamitan. Isa pa nga po yan, Bombo Genesis, na gusto kong patunayan sa lahat. Isipin nyo, kung meron ganyang tensyon o may nangyaring ganyan, ang COMELEC po ay tuloy po kami sa pag-deploy ng lahat ng kagamitan sa buong Bangsamoro. Kami po ay natapos na sa Tawi-Tawi, sa Basilan, at ngayon ay ongoing, matatapos na rin po ang deployment namin dyan sa buong SGA, Maguindanao Sur, Norte, at Lanao del Sur. Ibig sabihin,
yan po ay mga naka-standby na sa mga hub namin. In-increase din po namin ang seguridad doon sa mga hub na yan. At later on, bago po matapos ang buwan na Agosto, ay madideploy na namin sa iba't ibang munisipyo para lang kahit paano sa unang linggo ng September ay naka-standby na sa bawat munisipyo ang lahat ng kagamitan. Yan man ay makina, balota at mga ilang pang election paraphernalia. Sa ibang topic ko tayo, Mr. Chair, Bumujay. Kahapon, Chairman, na papayawan sa Senado ang panukalang ipagpaliban muna itong barangay at ang kabataan elections. Pero sabi ni Senator Mig Zubiri, posibleng tatalakayin ito ng lahat ng mga senators upon resumption ng session. As of now, ano yung kasalukuyang status ng barangay at ang kabataan elections, Chairman? Nabigyan tayo ng advance information na maaari magkaroon ng pagdinig ang Senado sa isang linggo, yung committee na in charge po dyan. At tayo naman ay dadalo, subalit again, katulad po ng ginawa natin sa mababang kapulungan na Bumujay, ating pong ipapahayag ang kahandaan ng Commission on Elections na magsagawa ng halalan sa November 2. In fact nga, uulitin ko muli ay sumulat tayo, lumiham tayo sa ating Pangulo na baka pwede maideklara ang November 3 bilang walang pasok din upang masigurado na makakaboto ang mga kababayan natin. Handa na po ang mga balota, mga election paraphernalia. Kami po ay nakagamit na ng 8 billion pesos sa 19 billion pesos na nakalaan para sa barangay and SK elections. Yung natitira pong 11 billion na Bombo Genesis, Bombo Jai ay pang-honoraria po natin sa ating mga guro, pang-training din po sa kanila at kasama na rin po dyan yung deployment ng mga kagamitan later. So yan po ang kasalukuyan nating status and therefore yun po ipapahayag natin sa ating Senado. Nais rin namin malaman, Chairman, may mga changes po bang na-implement and i-implement ang Commission on Elections for BSKE compared sa mga previous years ng barangay at ang kabataan elections? Ang BSKE po kasi ng 2026 ay manual na halalan tulad din ng mga halalan natin dati. At syempre, meron po kami mga contingency measures na pinagplanuhan din, lalo pat katulad ng Agosto, September, October, November hanggang December nga tayo inuulan. Minsan may bagyo, minsan habagat at yung posibilidad na magkaroon ng baha ay naandun yan lagi. At dahil po dyan, kinakailangan meron kaming contingency measures tulad halimbawa ng paglilikas ng mga lugar kung saan bumoboto ang mga kababayan natin upang hindi naman sila ma-disenfranchise o hindi po para hindi sila makaboto halimbawa. So sinisigurado natin na kahit anong mangyari makakaboto sila pagdating ng araw ng halalan. Ang importante po natin sa buong Bangsamoro sa buong Pilipinas ay almost 71 million na at the same time, yung pong ating SK 25 million, ganyan po kadami ang boboto sa araw ng eleksyon sa November 2. Okay, thank you so much, Chairman. Bombo Jen? Sir, follow-up ko lamang yung nababanggit ninyo, no, contingency. As of now, may pundo pa po tayo sa field offices ho natin or sa mga regional and provincial offices ng COMELEC kasi kung sakasakali medyo bahain din ang September para sa Bangsamoro and then typhoon season din ang November, Chairman? Yes po, Bombo Genesis, Bombo Jai. Yun po ang kadahilanan kung bakit ganito kaaga. Sinasabihan na natin yung lahat ng mga election officers natin sa buong Pilipinas na kinakailangan ma-report kaagad sa atin kung ano ba yung mga infrastruktura o katulad ng mga paaralan na apektuhan halimbawa noong lindol, noong nakaraang buwan kung natatandaan natin. At the same time, itong mga sunod-sunod na pagbaha, lalong-lalo na sa ibang area dyan sa Visayas at meron din po sa Mindanao. At siyempre dito sa Metro Manila, gusto rin nating alamin kung ano ang mga naapektuhan ng mga paaralan. But at the same time, gusto po natin ding igaransya na hanggat maaari, hindi po tayo lilipat ng lugar ng pagboto sapagkat alam nyo kasi pag dilipat nyo yung lugar ng pagboto, lalo pat yung mapapalayo yung mga kababayan natin sa dati nilang lugar na binobotohan, baka po kasi tamarin silang bumoto o hindi na po sila bumoto. Kaya hanggat maaari, kung kakailangan na maglagay kami ng makeshift doon sa mismong lugar, sa eskwelahan, gagawin po namin kung hindi available yung mismong building kung saan sila bumoboto dati. Tuloy na talagang halalan, sir, no? BSKE? Opo, siyempre po sa part ni COMELEC, sinasabi nga natin, hanggat hindi nagbabago ang batas, hanggat walang bagong batas, ay itutuloy po natin ang halalan. Yan po ang aming pong mandato at yan po yung nakalagay sa ating saligang batas. Thank you so much for joining us again, COMELEC Chairman George Garcia, sir. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po mga kabombo. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Ang chairperson ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, mga kabombo.